Ang sabi ng kaibigan mo, lahat daw mali ang mundo. Tawa ng tawa sa pwesto ko, pero tingnan mo, masaya pa ako. Lumaraw sa pero ako ang bida rito sa saliw ng hamon. Siya ang komentaryo, ako yung palabas. Kung siya ay palad, ako yung guhit na matalas. Bakit ba lagi na lang sugat ang laman ng bawat litanya niya? Pero sa salamin ko lang nakikita kung gaano ako kumikina. Well, magandang hapon sa lahat ng mga Palawenyo, mga kababayan ko sa buong universe. Sa bawat palalait na sumaho, kung di mo trip ang buhay ko, di kita gusto. Ginawa mong biro, yan ang gasolina ko. Mas lalakasan ko pa tong sigaw ko. Ang sabi ng kaibigan mo, lagi nakaabang sa maling galaw. Baduy ka, kulang ka, hindi ka pasado. Pero Okay, mga kababayan, welcome po tayong lahat. Ano po, na subaybayan ang programang Hitik sa Impormasyon. Dito lamang po yung isyong panlipunan, balita at komentaryo dito lamang po sa Bigwas News Philippines. yung unang nakikikain sa plato. Ingit ba yan o hobby lang talaga? Nabilangin ang butas ng payong ng iba, habang ako basang-basa sa ulan. Kumakanta pa rin, may sayaw pa sa daan. Kung pangit daw ang trip ko, bakit kaya lagi niya akong sinusundan? Kung wala raw akong kwento, bakit pangalan ko ang kinukwento niya sa tanan? Okay, samahan po ninyo ako sa isang oras na programa. Wala pong personalan, trabaho lang po tayo mga kababayan ko. No? Don Robert Ramiro ang makakasama ninyo na maghatid ng mga balita, mga paalaala sa lahat ng mga nagmamalasakit sa bayanang Pilipino. No? Ho? Sa bawat panlalait na sumahaw ako. Kung di mo trip ang buhay ko, di kita gusto. Ginawa mong biro, yan ang gasolina ko. Mas lalakasan ko pa tong sigaw ko. Lakad ko ba na kung siya'y mabigat, ako'y lumilipad. Sabi niya, sino ka ba para magmalaki? Ako yung sarili ko, yun ang sagot. Sige, may sukat ang dila masulsilyo, pero kulang sa bugaw at sispo. Di kaya yaman sa ganyang breakdown. Eh bakit mukha siyang gutom sa tuwing ako'y lumalaw-law? Bawat mura niya nagiging medalya, bawat lait niya nagiging bala. Binibilang niya biglat ko, ako naman binibilang panalo ko. Kaya sige, magsalita ka pa. Punuin mo na nga po ang sarili mong tasa, habang ako dahan-dahan ginagawang gintong bawat sugat ko tingnan. Baka sa bawat panlalait mas sumahataw ako. Baka kung di mo trip ang buhay ko, di kita gusto. Baka ginawa mong biro, yan ang gasolina ko. Baka mas lalakasan ko pa tong sigaw ko. Okay, tuloy-tuloy na tayo mga kababayan. Ang headline po natin ngayon, ngayon pong panahong ito ay hindi pa rin humuhupa ang pagka-trending
ng nangyaring tensyon sa Senado noong Lunes po. Pangatlong araw na ngayon, trending pa rin. Yun hong kumusyon ng sa pagitan ng mga tauhan ng Office of the Sergeant at Arms ng Senado at ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Ang tanong po natin mga kaibigan, ay tama ba ang ginawang asal? Yun hong asal na ginawa ng mga tauhan ng NBI, sapagkat yung mga tauhan po ni NBI Director Melvin Matibag yun ay mga kakasuhan po. Kakasuhan pa rin ang mga NBI na nanghabol kay Senador Bato de la Rosa at nambugbog ng isa sa mga tauhan ng Office of the Sergeant at Arms ng Senado o yung OSA. Ito ho, makatwiran ho ba ang naging aksyon ng NBI habang gumugulong ho ang kaso ho tungkol ho dito, sapagkat meron na hong mga lumalabas na mga pahayag at maging noong unang araw nang sumambulat itong kaguluhang ito sa isang institusyon, ay bibigyan ho naman natin ng simple na paliwanag ang ating sasagutin na kung hindi po ba masama yung ginawang asal ng mga tauhan ng NBI nang ito ay kanilang harangan si Senador Bato de la Rosa, hanggang ayon kay Senador Bato ay nakipag-wrestling siya, sabay tumakbo, paakyat, kitang-kita ho sa video hindi ko lang maipresent sa inyo dito sa video. Nakikita naman ninyo sa social media yung mga footage ng ginawang pakiplay nyo na lang Tech Aaron. Yun hong nangyaring kaguluhan ho dyan sa Senado. Sapagkat ayon sa mga dalubhasa at maging sa mga maalam sa batas, ito ho daw ay walang respeto sa institusyon o ng Senado, itong mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Meron hong lapsis ho dito sapagkat kasabay ho rito yung pagpapalit ng liderato dyan ho sa Kamara. Ayon dito kay NBI Director Melvin Matibag, mga kababayan ko, ay meron silang koordinasyon dito sa opisina ni dating Senador Tito Soto na siya hong Senate President. Kanya lang naman meron hong mga pagkukulang itong si Senador Tito Soto, bakit hindi niya man lang na-inform kahit na isa man lang sa kaniyang mga kasamahan na mayroong presensya ng mga tauhan ng NBI at ano ba talaga ang kanilang business dyan sa bisinidad ng Kongreso o ng Senado, itong mga tauhan ni NBI Director Melvin Matibag. Wala hong klaro
O bagaman sinasabing mayroong koordinasyon, ipagpalagay na natin na mayroong koordinasyon. Bakit nagkagulo? Kung mayroong koordinasyon, ang sabi nga daw po nitong si Senador Tito Soto, makipag-coordinate kayo sa OSA, sa Office of the Senate Sergeant at Arms. Nakipag-coordinate ba? Malamang hindi yata. Bakit nagkagulo? Hindi yan magkakagulo kung mayroong proper coordination. Ano ho? Hindi ho magkakagulo yan. Tandaan ho ninyo, pagkaganyang operasyon ng mga alagad ng batas, pagka mayroong koordinasyon, wala hong masamang tinapay na nangyayari. Ngayon, naghuhugas kamay po yung mga kinauukulan ho diyan na hindi daw nila alam na ganun ang gagawin ng mga imposible. Imposible na hindi na alam ni Tito Soto ang gagawin ng mga tauhan ng NBI. Bakit sila na rin? Pinamerienda mo pa nga Ngayon, kinukundina na ngayon yung ginawa ng NBI sapagkat nagkaroon ng sakitan ho dyan. Binugbog. Nagkaroon ng bugbugan, kapwa ninyo, otoridad, bubugbugin ninyo. Kaya papatulan talaga ho ni Senador Alan Peter Cayetano. Yun ho ang ginawa ho ng matauhan ng NBI. At saka isa pa, ano ho ang papel ng NBI doon ho sa pagsisilbi ho ng warrant of arrest laban dito kay Senador Bato de la Rosa. Kapag tinuntun ho natin ang procedure, yung proseso, mukhang lumalabag ho sa proseso itong National Bureau of Investigation sapagkat batay ho sa mga eksperto na yung warrant of arrest galing sa ibang hustisya, ibang chamber, lalo dyan yung ICC, yan ho ay dadaan pa sa Interpol. At yung Interpol ay makikipag-ugnayan sa Supreme Court. Pagkatapos naman yan ay dati ay sa NAPOLCOM. Ngayon ho ay nasa DILG na. Pero ito ang napakalaking kamanghamanghang tanong. Bakit hindi ho alam ng DILG at ng Supreme Court? Hindi ko rin alam kung alam din ba ng PT, ano ba yun? Yung Transnational National Center for Philippine Center for Transnational Crime. Hindi rin sapagkat yan ho, dapat ho dumadaan ho diyan yung warrant of arrest na yan. Bakit ho napunta kay dating Senador Trillanes? Siya ang nag-i-implement, tangay-tangay niya yung mga taga-NBI. Ano ba itong klaseng gobyerno meron tayo dito? Bend the law? Bastusan na talaga ito, hindi ho ba? Pag-iinsulto na rin ho yan sa isang chamber o yung isang institusyon. Ayon nga dito kay Senador Marcoleta at ayon kay Senador Alan Peter Cayetano. Hindi ho yung palengke ho yung ginagawa ho ninyong palengke. Yun hong Senado, ano ho? Kung sino-sino na lang gusto nyong kunin dyan, na wala man lang kayong koordinasyon. Ano, dapat nagipag-coordinate kayo ng maayos para maayos yung proseso ng paghahain ng warrant of arrest na yun ba ay nasasalig sa tamang proseso o sa saligang batas. Ano ho nangyari? Nagkagulo. Sabi ni NBI Director, tumakbo kasi itong si Senador Bato de la Rosa, kaya nagkadapa-dapa diyan sa hagdan nasugatan.
Eh, hindi raw, tapos sabi, ang dami ho mga palusot eh. Pero ho, hindi ho kayo makapagsisinungaling. Diyan ho sa nakita sa video sapagkat ang video ay magsasabi sa inyo ng totoo, yung mga litrato, no? Napakatitigas ng bungo ng mga tinamaan ng lintik net palibhasa yung mga otoridad. May bungunot pa ng baril. Diyan ho sa labas. Sinong babarilin mo? Tatakot, dinadaan nyo sa takot. Ano yan, pambubros ko? Ay, may isang sumigaw dyan. Bakit? Hindi kami natatakot dyan sa baril. Mamaril ka. Yung isang babae, ang tapang sabi niya, hindi kami takot na mamatay para sa bayan. Ibabalandra ninyo yung mga baril ninyo? Palibhasa kayo ay meron kayong authorization para magbitbit ng baril. Kung sakaling meron hong otoridad ang mga sibilyan na magbitbit ng baril, malamang nagkasagupa na kayo. Sapagkat yung mga sibilyan, mga kaibigan, hindi ho pinapairal yan yung maximum tolerance. Ang pinapairal yan, maximum tolero. Makatarugan ba? Meron pa ho ba kayong good manners and right conduct? Sa pagpapatupad ng inyong mga tungkulin? At inaaral ba ninyo, tama ba itong gagawin natin? Ito ba ay nasusunod ho ba ang batas dito? Kapag ginawa natin ito, bakit hindi ho kayo nagtatanong sa mga abogado o kaya naman yung merong direktang may kinalaman dyan sa operasyon? Basta kayo sugod ng sugod na para ba kayong mga rebelde? Wala na kayong pakundangan. Sabi nga, wala nang respetuhan dito eh. Ang katwiran kasi ni Senador Trillanes nung ako nung ako sa Senado, inaresto din ako. Yun ang katwiran niya si Senadora Laila de Lima, inaresto din ako sa loob ng Senado. Ngayon ho, meron na hong Senate Protective Custody itong si Senador Bato de la Rosa. Hindi raw pwede yan. Pwede hong arestuhin yan. Ayon ho sa mga ayon sa mga legal luminaries, yung mga abogado ho. Senador Trillanes, magrevisa kayo ng mga batas. Kami ho mga reporter, hindi naman ho magsasabi rito, mga announcer o mga broadcaster, hindi ho kami magsasabi ng sarili lang ho naming interpretasyon at kinukuha ho namin ang aming sinasabi batay doon sa batas. Yung aksyon ng Estado, may katanungan ho dito, may karapatan ba ang International Criminal Court na huhulihin ang sinuman o isang Pilipino sa sarili niyang bansa? Yan o isang tanong. Meron hong sinasite na batas itong si Senador. Meron na hong bago. Meron na hong pinalabas ang Supreme Court ho dyan na magkakaiba ho yung kaso ninyo ni Senador Laila de Lima at kay Bato de la Rosa. Huwag mong papaparihuin. Iba ho yung warrant of arrest laban sa inyo. Yung warrant of arrest na laban sa inyo ay yun ay galing yan sa ating hukuman dito sa ating bansa. Samantalang yung warrant of arrest na inihain kay Senador Bato de la Rosa, hindi ho sa Pilipinas, dayuhang korte. Meron ho bang pagkakaiba ho doon? Mamaya, pupuntahan natin yan. Kanya lang ang ating binibigyan ng punto rito, yung kabastusan ng mga otoridad. Ni hindi man lang nila isinaalang-alang yung tamang proseso. Bubulot-bulot pa kayo ng baril. Ibinabalandra pa ninyo yung warrant of arrest sa publiko. Ito yung warrant of arrest. Ito. Yun bang pagbabalandra ninyo, yun ba inaayon sa batas? Ako ho, hindi ako abogado.
Tayo ay humihingi ng opinyon at ipinasusulat po natin para hindi tayo magkakamali. Para basahin natin para sa inyo, hindi para sa aming kapakanan. Ito ho ay part of education. Para ma-educate yung ating mga mamamayan. Sapagkat marami ho naman ho sa ating mga mamamayan na mahina yung understanding comprehension, maging sa reading comprehension, ano ho? Basta yung kanila, pagka naintindihan na, basta yun na. Tapos na, period. Sususugan pa ng mga nagsasalita na hindi na naaayon doon sa proseso ng batas, tapos na ang boxing. Kawawa naman yung tao. Eto. Ngayon ho, nagkagulo na ho diyan. Ang inaasahan ba namin na taong bayan na kayo ay puro may mga pinag-aralan, kayo ay mga abogado, kung ano-ano mga tinapos yung mga PhD, ipinagmamalaki yung inyong extracurricular activities at yung mga pagiging eksperto sa anumang larangan, sa batas bayan o sa anumang bagay, ano? Samantalang itong mga maliliit na mga kababayan natin, sumusunod ho, pupunta lang sa kapitbahay. Pagka pupunta ng kapitbahay at sarado ang pinto, anong ginagawa ho? Kakatok muna. 3 times, knock 3 times. Etong taga-NBI, maling bahay yata yung kinatukan ho ninyo Kumatok ho doon sa kalaban, sapagkat may dalawang faction ho dyan sa Senado, nagkaroon ng palitan, hindi man lang kayo kumonsulta doon sa bagong may-ari, yung bagong liderato, kaya nabulaga tuloy. Eto na, yan ang naging sanhi. Diyan ho sa inyong kapusukan na para magkaroon kayo ng kredito na kami ang nakahuli kay Bato. Ang tawag diyan, credit grabber. Samantalang meron ho nakatalagang ahensya ng gobyerno ang dapat manghuli o kaya magpapatupad ng sabing pag-aresto. Bakit NBI? Hindi naman ho pala kayo Hindi naman pala sa DOJ kayo Department of Justice samantalang yung may otoridad dyan yung PSTC o yung Malacanang. At yung Malacanang, yan po ay dinidiretso na ngayon sa DILG. Ang DILG ang dapat magpapatupad. Kaya tama lang naman yung sinabi ni SILG John Vic Rimula. Nakahanda na yung 10,000 mga pulis ko. Pag sakaling dumating na yung warrant of arrest laban kay Bato. Anong ginawa ho dito kay SILG? Napulaan, nabatikos. Tutulog-tulog ka kasi Secretary John Vic Rimulya. Tutulog-tulog ka hindi mo ginagampanan yung trabaho mo kaya wala kang nahuhuli. Kaya yung mga pugante, wala kang nahuli kahit isa. Yun ang sabi sa iyo ni Trillanes. Gusto yata ni dating Senador Trillanes, palitan ka dyan kukuditahin yung posisyon mo dyan. Siya na ang DILG secretary para magpakitang gilas. Habulin niya si Atong Ang. Sino pang mga habulin niya? Si Senador Harry Roque, si General Bantag, yung mga nagtatago, paghahabulin niya yan. Yan si Trillanes, masipag yan. Kahit saan sulok yan, sumusuot yan merong kung kinakailangan na tumakas yan para lang maka-escapot, kumukuha naman. Kumbaga sa amin sa mga media yan sa mga reporter, scooper ho yan. Scooper yan si dating Senador Trillanes. Kaya ingat ho kayo dyan kaysa scooper, Kaya yung DILG na iskupan. Ang Supreme Court na iskupan. Di ba totoo? Di ba totoo? Siyang may hawak ng ng warrant of arrest. Pambihirang buhay.
Wala kayong kamalay-malay? Tas bigla na lang susulpot yan, ha? May tangay-tangay na siyang mga NBI na hindi naman pala otorisado. Ha? Ha? O, dinais ko pang kayo. O ngayon, ano nangyari? Gulo. Kasi nga, hindi kayong marunong rumespeto. Sa institusyon na inyong binulabog. Ano ho? Oh, nakakasakitan pa. Kaya yung mga otoridad natin, maging pino naman kayo. Huwag naman kayong masyadong brutal. Bagaman ngayon namamayagpag yung pagsisinungaling sapagkat pagka hindi ka sinungaling, hindi ka mananatili sa pwesto. Kailangan sinungaling ka. Di ba? Hindi kayo magtatagal. Baka mamaya kamukat-mukat kinabukasan, iba na ang DILG secretary. Hindi na si Secretary John Vic Rimulya, kundi si dating senador Sunny Boy Trillanes the Fourth. Di ba? Senador Sunny. Bilib ako sa tapang mo talaga sa guts. Palibhasa kasi dating ito ba Navy ito, di ba? Pagka lalo na yung mga Marines, talagang diyan ako humahanga kasi bakit ko sinasabi na hinahangaan kong Marines? Meron akong kabats na mga Marines. Doon ako nag-training sa AAP Rainbow Rangers na yung aming Commander-in-Chief, si General Vallejos. Yung mga kasama ko dyan, mga Marines. Hindi ho kayo basta-basta makakakuha ng impormasyon. Ang ginagamit ng Marines, yung kanilang utak at pandinig. At yung kanilang ginagamit na, yung wala ho silang ginagamit na lapis o kaya ballpen o kaya papel, kundi ang utak at pandinig. Parang vocabulary ho yung mga utak ng mga Marines na yan. Ano ho sinasabi ng NBI dyan? Wala, ang NBI, yung karamihan dyan, puro mga abogado. Dapat, pero kaya lang, minsan nagiging abogago. Hindi ho muna nagre-review Kapag kayo tumutupad ng inyong tungkulin, dapat alamin nyo muna. Legal ba ito o illegal? Kahit na illegal, basta't otoridad tayo, sige na, bahala na. Total, sagot tayo ng ating amo. Di ba kayo nasa NBI, kustudiya ng NBI, inarbor na kayo ni Sir. Ito naman si Senador, arborin din arborin din ng Senado. Kanya-kanyang arburan ito kasi bastusan Hindi ho ba? Hindi ho wala na ho kayong galangan sa isa't isa. Kaya nga ho tayo nagkabahabahagi. Meron tayong paksyon dahil sa kayabangan. At saka isa pa, yung para yung kredito ninyo sa inyong trabaho ito ang sikat. Di ba? Credit grabbing. Ito hong sakit, ito hong sikat. Maasahan ito. Itong kunin ho ninyo. Hindi ho na kailangan ditong pipino-pino yung paggalaw dito. Kailangan brusko. Dinadaan sa laki ng braso. At saka sa laki ng maleta. Di ho ba? Dinadaan sa malaki ng maleta at saka laki ng braso. Sino ho dyan napipinpoint na mayroong mga maleta? Ay, pambihira. Meron nga ho dyan sa nakita mo. Magkano ba ang bill natin? 21,000. Humugot ba naman yung isa ng isang bungkos ng pera Talagang, kulang pa ba yan? Ito pa Kasama nga, parang kamukha yata ni NBI Director yung isa tawa ng tawa sapagkat tatlo sila nasa video hindi ho ba? Saan galing yung pera? Baka siyempre sa malita siguro. Hindi ko nakita na mayroong malita. Yung hinugot lang yung isang bungkos na pera. Ba? Ganun kayaman yung mga ganun kayaman yung mga mayroong natangay na malita. Ngayon ho,
tigilan na natin yung kabastusan ng mga otoridad natin na walang galang sa kanilang kapwa. Oh. Dito na ho tayo kung ano ba ang batas na nagpapahintulot sa International Criminal Court na hulihin ang isang individual, lalo na't ito isang senador. Ano ho? Ang tanong ho dito ay kung meron na hong formal na warrant. Ngayon ay formal lang ang inihayag ng International Criminal Court. Sila na mismo ang naghayag. Yan ho sa nakita ho natin sa television at baging sa social media na totoo pong meron na pong warrant of arrest. Yan nga hong warrant of arrest na yan ihawak-hawak ni Senador Trillanes. Ano ho? At noong November 6 pa ho, last year, na-issue na ho yung warrant na yan pala. Binira mo katagal, 2025 pa yon, ngayon 2026 na, ngayon lang lumabas. Bakit ho? Bakit ho, paano? Pwede bang mag-issue ang... kasi yung merong pag-uusapan ho natin dito kung pwede pang mag-issue ng isang warrant of arrest ang ICC ng secret. Siyempre, sikreto ho yun, 2025 pa, 2026 na ngayon ngayon lang ho lumabas yung secret warrant of arrest ng ICC na tangay-tangay ni dating Senador Sonny Boy Trillanes. Di ba? Yun. Ang tanong ho natin, meron ho pwede ho ba na mag-issue ng warrant of arrest ng pasekreto ang ICC? Ang sagot po ng mga abogado ay pwede. Yes. Yes na yes. Pinapayagan ng kanilang mga patakaran sapagkat ito ay sealed o kaya ay confidential warrants ang tawag po ng ICC dito. Ano ho? Kaya po sa totoo, mas madalas daw po na ang ICC ay maglabas ng mga warrants na pasekreto. Para sa ano ho? Dahil po meron hong tinatawag dito na arrest na nangyari na noon pa 16 daw yata ito. Na ang layunin po ng paglalabas ng mga warrants na ganyan ay upang mapadali para sa kanila ang paghuli sa mga nais nilang ipa-aresto. Ano ho? Kaya nga ho pasikreto para daw mapadali. Pero naging madali ba? Naging madali ba ang pag-aresto kay Bato de la Rosa? Di ba hindi? Nagkagulo samantalang pasikreto pa yung warrant of arrest na inilabas ng ICC. Sa tagal na panahon, hindi man lang yan nakarating. Diyan ho, hindi ho nagamit. Hindi ho nakipag-coordinate sa Interpol at dyan sa Philippine Center for Transnational Crime. Ang nasabing warrant na dapat yan ay idudulog din, i-refer din dito sa Department of Justice at ipapasa dito naman yung responsibilidad, yung ay yung pag-aresto dito naman sa DILG na noon ay sa Napolcom, ngayon DILG na. Ano ho? Yan ho ang maliwanag ho diyan ho, yung patakaran, ano po? At kung tinatanong na lehitimo ba ho, lehitimo ang warrant mula sa ICC laban dito kay Bato na pwede na kaagad itong dalhin dito sa Netherlands sa The Hague.
Yun ho ba ay ika nga ay legitimate na? Ang sagot po ng mga abogado ho rito, hindi po maaari. Nakura-urada ko mo na iserve mo ng warrant of arrest at napusasan mo itong si Senador Bato de la Rosa, dadalhin mo na doon sa nakaantabay sa Villamor Air Base. Yung inupahan di umanong eroplano na pagdadalhan, pagsasakyan kay Bato de la Rosa kagaya ng ginawa ninyo kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi na po pwede ngayon. Ayon sa mga dalubhasa sa batas. Ay, kaya nga ho, atat na atat nga itong si Idol. Idol Trillanes, ano? Pag ikay nasakuti, makaganti na ako sa iyo. Ikaw may sabi, oh. Sabi kasi ni Senador Bato eh. Kung gusto mo, ikaw sige. Ikaw kung maghuli sa akin, ikaw magpusa sa akin. Dumating. Dumating si Senador Trillanes, hawak-hawak yung warrant of arrest, takbo habang may lupa, habang may hagdan. Di ba? Ibig sabihin, meron hong isang salita itong si Senador Trillanes. Kahit na hindi niya na ni-review yung batas para magantihan nga itong mamang ito. Ininsulto ako nito no eh. Ikaw sige. Carry on. Make fight eh. Hindi ba? Huwag ninyong bibiruin yan si Senador Trillanes. Maniwala kayo sa akin. Ano ho? Pare-parehas kayong militar. Pero huwag kayong magbibiro dyan. Kompleto ho yan sa arsenal. Nakakapag-withdraw ho yan ng pera. Panggastos. Huwag kayo. Sa salitang kanto huwag ako Huwag ako. Yan. Yun ho eksena kahapon ay nung Lunes. Yun. Yun ho, tuloy ho natin. Sapagkat ako'y naaliw dito sa mga mga lingkod bayan natin. Sapagkat yung inyong mga sinasabi mo babalik sa inyo pagkatapos yun hong tanong ho natin kanina kung lehitimo ba yung warrant na mula sa ICC laban dito kay Bato na pwede na agad na dalhin. Pag nahuli si Bato, dalhin nyo na kaagad dun sa Netherlands, sama nyo na kay President Digong. Ay, ang sabi ho ng mga abogado, hindi ho na pwede. Di na ho pwede ngayon sapagkat noon pong nakaraan taon lamang po ay naglabas na ang ating Korte Suprema ng amendments pa ito, number 220329 ng Supreme Court, na kung saan ay maliwanag na nakasaad dito na kapag may dumating na isang warrant of arrest mula sa ibang bansa o kaya tribunal sa ibang o ika nga ay sa mundo o sa mga bansa dito sa mundo, ang requisitos po dyan ay kailangan po munang dumaan ito sa regional trial court o sa mga korte sa Pilipinas na magiging isang extradition court dito na siyang magpapasya kung pwede na bang i-extradite itong si Senador Bato de la Rosa. Yun. Eto ho, ngayon, ang nga ho dito, ang naging problema nga dito, hindi nga ito dumaan sa RTC, kaya ito ay illegal. Yung pagkakabalandra noong kaya nabigo Ayan, para ho ang layunin kung bakit kailan pang dumaan sa regional trial court. Ito ay para pag-aralan. Pag-aralan ng mabuti kung po pwede na ipatupad ito, yung nasabing batas na yan
kung yung warrant na yan kung po pwede na ipatupad kaagad dito sa ating bansa. Kaya nga ho tayong merong RTC, merong tayong ano dito. Para diyan ho yan, pag-aralan kung pwede na. Ano ho? Yun. Ngayon po mga kababayan ko, kapag ho yan ay napag-aralan na, kailangan po ay maglabas ng desisyon sa loob ng 30 araw ang RTC. Pagkatapos may sagawa yung hearing, ano ho? At ang desisyon ng RTC o kaya ng hukuman sa ating bansa ay pwede pang iapila po iyan sa Court of Appeals na mayroon naman pong 90 days upang pag-aralan yung desisyon ng RTC. Ano ho? Kaya hindi ho pwede yung ginawa ho ninyo na basta pag nahuli nyo si Bato, diretso sa aeroplano, sabay lipad papuntang Daguet. Hindi na ho pwede ngayon yan. Dadaan ka muna dun sa korte. Kayo yung warrant of arrest ninyo, dapat yan daan nyo muna dito sa Philippine Center for Transnational Crimes at ang yan ho ay nasa sa ilalim ho yan ng Executive Department o ng Presidente. At ang Presidente naman ang mag-aatas sa DILG. O sige, arestuhin nyo na yan. Hindi ba? Pero dadaan pa rin ho yan sa korte, mag-aapila pa ho yan at hanggang sa yan ho ay kapag ka hindi ho na-resolve dyan sa Court of Appeals, meron ho tayong Supreme Court. Ano ho? Iaakyat po yan sa Supreme Court. At kapag yan po ay naiakyat na doon sa Supreme Court, ay dadaan pa po. At kapag duman na po yung kasong iyan sa lahat, dumaan na sa CA, dumaan na sa Supreme Court, dumaan na sa, ibig sabihin pumasa na sa lahat ng proseso ng batas, ay saka lamang mag-i-issue. Sino mag-i-issue? Yung ating local court ng warrant of arrest para ipatupad ang pag-aaresto sa utos na rin ng ating gobyerno. Ano ho? Ngayon, medyo sundan lang ho ninyo sapagkat ito ho hindi ho ako nag-aabogado ho rito. Ito ho ay premise po ng mga abogado. Ano ho? Ngayon, nasaan na? Ano ho ba talaga? Anong mga batas? Ano ang batas na nagpapahintulot? Dito ho sa International Criminal Court na hulihin si Senador Bato de la Rosa. Ano ho ang batas? Yung legal na batas na nagpapahintulot sa ICC na arestuhin si Bato. Ano ho? Eto. Ang ibig sabihin lamang mga kababayan ko sa madaling salita ay meron hong mahaba-haba itong proseso. Sa ngayon ho, noon ho iba. Noong hinuli si dating President Rodrigo Roa Duterte. Galing ho sa paglapag dito sa dinala ka sa Villamor Airbase, sabay pabalik doon sa Diheg. Ngayon hindi na ho pwede. Ano ho? Kaya ang tanong ho dito, sapagkat ito pong si Senador Bato de la Rosa ay under protective custody ng Senado, ano ho? Ay dapat bang makulong? Dapat bang alisin dyan sa Senado si Senador Bato de la Rosa at ikulong sa kulungan dito ho sa ating bansa? Yan ho ang tanong ho mga kaibigan.
sapagkat meron nga siyang warrant. Pero ang tanong ho dyan, yun ho bang warrant, yun ho bang kaso niya na nasa warrant of arrest ng ICC, meron ho ba siyang kaso dito sa Pilipinas na isinampa at sino-sino ang complainant? At para ipatupad po yung ika nga ay warrant na dadaan din sa korte ng ating hukuman sa ating bansa. May nagsasabi po na hindi po dapat makulong si Senator Bato de la Rosa sa presento. Kapag ka ito po ay nililitis, yun ho kanyang kaso. Sa halip na siya po ay nasa kustudiya o kaya nasa protective custody ng Senado. Yan ho ang tanong, dapat bang makulong? Dapat bang makulong yan habang nililitis yung kanyang kaso? Kung meron ng kasong na isampa sa kanya. Ito po ay isang masalimuot din ng na usapin ho kung dapat bang pagdesisyonan ng Korte Suprema kaagad-agad forward. Ura mismo. Ito ho ang nakasaad kasi sa ating 1987 Konstitusyon. Dito ho sa sinasabi na binabasa ko ho, hindi ho ako abogado tandaan ho ninyo. Article 6 ng Section 11, a senator or a member of the House of Representatives shall, in all offenses punishable by not more than 6 years imprisonment, be privileged from arrest while the Congress is in session. Ano ho? Ano ho ang ibig sabihin ho dito mga kababayan ko, no? May karapatan po ba ang Senado na kupkupin ang kanilang kasamahan na dumadaan sa ganitong usapin? Ang tanong ho dyan ay kung hanggang 6 na taon yung maaring pagkakakulong at yan po ay ang kanyang parusa sa kaso at ito ho ay binabatay natin sa kalagayan ni Senador Bato na habang meron pa ho silang session diyan ho sa Senado at ang kanyang hatol dito ay lalagpas sa 6 na taon na ang parusa sa krimen na ikinaso laban sa kanya ay anong sabi dito sa Article 6 ng Section 11, a senator or a member of the House of Representatives shall in all offenses punishable by not more than 6 years imprisonment be privileged from arrest while in Congress is in session. Ngayon magkakaiba ho yun ho sitwasyon nilang sitwasyon ni dating Senador Trillanes at ni Senador Bato at maging si Laila dating Senador Laila de Lima. Yun ho daw kasing warrant of arrest kay Senador Bato de la Rosa ay hindi po yon warrant of arrest na inisyu po ng ating korte sa ating bansa. Yun ho ay inisyu ng korte sa labas ng bansa, yung ICC. Kaya ang pananaw po ng mga miyembro ng Senado, yung mga abogado po, Senador Alan Peter Cayetano, Senador Marcoleta, yung iba namang ibang abogado, Senador Pangilinan, hindi ho nila binibigyan pansin ho yan. Hindi ho nila iniintindihan. Basta yun sa kanila. Ito ho yun.
ang warrant of arrest na nanggagaling sa mga lokal na husgado dahil ho sa ating saligang batas ay para lamang sa ating sariling kasarinlan. Sovereignty. Kapag ka-sovereignty, kasama na ho yung mga tao ho dyan, kasama ho sa soberanya ng Pilipinas. Ano ho? Kaya nga, ang ginawa ho ng Senado dyan ay isinailalim po sa protective custody si Senador Bato de la Rosa habang nililitis pa ang kanyang kaso kung meron na bang nagsampa sa kanya diyan sa local courts at dinidinig na. Pero siyempre kung abogado ho ang ika nga ay magbibigay ng premiso dito sapagkat ako naman hindi naman ho ako abogado, binabasa ko lamang yung kanilang premiso sa mga batas na ito ay meron hong tinatawag na dalawang faksyon dito. Ikaw ay dalawang grupo. Itong tinatawag nating mga partido na magkakaiba ho ang pananaw, kagaya ho dyan sa Liberal Party. Iba ho ang pananaw ng Liberal Party. Sapagkat gusto nilang ipalipad kagad si Senador Bato doon sa The Hague, dalhin kagad kahit na wala na ho korte-korte dito sa Pilipinas. Gayahin na lang, sundan na lang yung ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na taliwas na. Hindi na ho applicable ngayon sapagkat binago na ho ng Supreme Court. Kailangan dumaan ka muna dito sa mga local courts. Maliwanag ho yan mga kababayan ko, mga attorney Ronald Ramiro Ranyon, attorney Roberto Tocayo, Miguel Ramiro, nasa law firm, mga abogadong mga Ramiro, tulungan niyo ako ipaliwanag dito, baka sumablay tayo. Pero hindi ho tayo sasablay, sapagkat binabase ho natin, nakasulat po ito hindi ko ho ito binibigyan ng sarili ko interpretasyon mga kababayan ko. Ang sabi nga ho dito ay dapat mag-apply muna mag-apply muna sa lahat ng klase ng mga warrant sa loob man o sa labas ng Pilipinas ang mga nanggagaling o halimbawa yung mga nanggaling sa ibang bansa mag-apply ka muna dito sa Pilipinas ng warrant. Kaya nga ho binago na nga ho hindi ho basta-basta kung nagpadala ka rito ng warrant may pasikreto kayong warrant of arrest. Ay pwede na kayong mandampot ng bandampo para kayong namimitas ng bunga ng bayabas o kaya ng bunga ng mangga dyan sa kapitbahay ninyo at iuuwi ninyo. Hindi ho ganon ngayon. Iba na ho. Magpapaalam ka muna sa may-ari ng puno ng mangga. Para makakuha ka ng puno ng mangga, dadaan ka muna sa may-ari. Pahingi ho ako ng mangga para maiuwi ko. Ganon ho ang proseso ngayon. Kaya ho, ngayon ho, kailangan ho pag-aralan pa ho ng korte yung mga desisyon, lalo na yung Korte Suprema, yung halimbawa may desisyon po yung RTC, meron hong desisyon ang Court of Appeals, tapos meron hong umaapila dito, inapila nila sa Korte Suprema, pinag-aaralan po yan ng mabuti. Kaya medyo matagal-tagal po ang proseso na ito, kaya itong si Senador Bato de la Rosa ay mananatili dyan ho sa Senado sa pagkukupkup ng Senado sapagkat siya ay under protective custody. Eto pa. Teka. Mukhang medyo natin aayusin ng ating sapagkat nalilimutan na ho na yata natin. Baka sabihin ho ninyo tayo ho nagmamarites ho dito,
Ito ho ay binabasa ho natin, ano ho? Uy, Mari. Alam mo ba? Ay, nako. Hindi ko na sasabihin. Pero teka lang. Sabihin ko na rin. Sa umaga pa lang, chika na ang dala. Kapitbahay nating laging may balita. Kahit walang load, updated ang chika. Parang wifi signal, abot hanggang kabila. Lahat alam, pati love life ng iba. Kahit sikreto, halas sige, ibunyag na. Maris ka nga, walang preno ang tila. Konting gulong lang, kumakalat na agad yan. Maris ka nga, trending ka sa barangay. Breaking news ka, kahit walang patunay. Cha-cha-cha-cha-cha-tango. Cha-cha, kumar. Okay, tuloy-tuloy ho tayo mga kaibigan. Ituloy ho natin yung isyong yan. Ano ho? May karapatan ba ang International Criminal Court na hulihin ang isang Pilipino sa sarili niyang bansa? Yun ho ang tanong ho natin mga kaibigan. Ituloy ho natin. Ang International Criminal Court, ang soberanya at ang totoong proseso, ano ho, dapat ay iniintindi ho natin ang mga batas, ano ho, kahit na kayo ho ay hindi ho kayo mga abogado, dapat meron din ho tayong konting kaalaman sa mga proseso kung papaano pinatutupad ng batas. Huwag ho tayong magiging ignorante o tungkol ho dito, sapagkat kapag ho kayo ay nagiging mangmang dito, ay wala na, doon ka sa kulungan. Meron ho kasing sinasabi ho dito si Senador Alan Peter Cayetano, na ngayon po ay yung bagong Senate President. Ano ho? Hindi ho po pwede kapag sinabi po ng ICC na dadamputin ka na lang, ano ho, basta-basta ka na lang dadamputin kapag ka nakita ka, kagaya ho nangyari kay Senador Bato de la Rosa, pag nakita, pagbunga doon sa Senado, doon sa building ng Senado, no? Talaga namang nagkakaroon kagad ng kumusyon, ano ha? Mabuti na lang din at yung mga tauhan ng OSG, ano ho, nagkaroon kagad ng nagkaroon ng shield. Ano ho? Ito ho ay hindi ho po pwede yung ganong estratehiya, hindi naman ho talaga yan, ano, hindi ho po pwede yan na kapag ka ikaw ay papasok sa isang bahay, basta ka na lang mandadampot dyan ng gusto mong damputin at iuuwi mo kung saan mo gusto dalhin, ano. Dadaan ka muna dyan sa may-ari ng bahay, ano, pagpapaalam po ninyo yan. At bago ho, kung sakaling ginawa mo yung pagkuha ng hindi ka nagpapaalam, magkakaroon ho yan ng kumusyon, magkakaroon ho yan ng pagtatalo, kaya naman magkakasakitan, o magkakaroon ho ng balitaktakan at magkakaroon ng mga sigawan. Ano ho? Ang ibig lamang puntuhin dito ni Senador Alan Peter Cayetano, meron ho tayong sariling bansa at meron tayong sariling korte. Bakit natin ipagkakatiwala sa mga banyaga? Yan ho sa mga dayuhan. Bakit natin ibibigay sa kanila yon? Hindi naman sila taga Pilipinas. Ano ho? At saka, pagka sinabi mong warrant of arrest galing sa ICC, automatic agad. Hindi ho na ho pwede ngayon ho yan.
kailangan ho natin munang magsiyasat, ano ho? Sapagkat yun ho kung ikaw ho ay nagpapaalam, ay lalong-lalo na yung pagfile ho ng mga kaso ho diyan, ano ho? At pagsasampa ng mga kaso sa ombudsman particular, meron hong implikasyon ho diyan, may mga proseso. At diyan ho ay nagkakaroon ng mga diskusyon kung ano ba talaga ang papel, lalo-lalo na kapag iyan ay sekreto nga ho yan na ICC warrant, dapat dumaan ka muna sa Interpol. Bahala na magsekreto yung International Criminal Police Organization, At kailangan ho din silang makipag-coordinate. Yun ho kasing Interpol, yan ho yung coordination body ng ICC, At ang Interpol naman ang siya maglalabas ng red notice para doon sa mga hinahabol na mga personalidad na hinahanap nilang mga tao para ay hulihin, At yan ho ay dadaan pa rin ho sa ating Philippine National Police. Maliwanag ho yun. Hindi na ho na natin ulitin ho yan, mga kababayan ko. Dahil sa marami na ho nagpapaliwanag ho dyan ho sa social media. Tad na ho ng paliwanag ho yan. Tayo ho tumutulong lamang para doon sa hindi ho nakaka-access ng mga balita sa social media. Sila nanonood na lamang sa telebisyon, nakikinig sa mga radyo. Lalong-lalo na sa ganitong ginagawa ating pagbo-broadcast, doon sila nakakakuha ng ideya. Para ho nila maintindihan kung anong talagang mga proseso, lalo't batas po ang pinag-uusapan dyan. Hindi po usapan po yan sa kanto, at hindi ho yan mari-marites. Kaya ho dapat ho ay talagang maingat sapagkat yung ganyang mga usapin na mga lumulutang mga kaibigan ko at mga kababayan ay ay banggaan po iyan. Banggaan o yung mga opinion ay nagsasalpukan ho dyan tungkol dyan sa usapin na iyan ng International Criminal Court Appeal Chamber. Yun hong korte na iyan ho. Marami hong marami hong nag-i-interpret na gusto nilang daanin ho yan sa shortcut, Meron nga, di ba sinasabi nila, umalis na nga ho yung Pilipinas ho diyan sa ICC. Bakit pa hanggang ngayon nakikialam pa sila? Bakit humahabol pa sila? Hinahabol pa rin nila itong yung mga tao na gusto nilang habulin, Diyan ho kasi sa kaso ni FPRD, malinaw kasi ho ang naging tindig na meron nga hong mga hukom na pwede pa rin umanong ituloy ang proseso. Pero ayon sa kanila, nagsimula ang pagsusuri bago pa man tuluyang kumalas ang Pilipinas sa ICC. Kaya meron pong mga basihan ang mga banggaan ho ng kanilang mga opinyon tungkol sa batas na nagpapatuloy pa hanggang sa ngayon. Yun ho ay
tinitiyak ho natin na meron hong maghahain ng House Bill. Tungkol ho dyan, yun hong pinakamalinaw, malinaw na madaling intindihin, very comprehensive, ika nga. Kumbaga sa amin sa mga reporter ng radyo, 3 S lang po yan. Strong, solido po, strong, short, insolid. Hindi ho kailangan niya napakahaba-haba ng eksplanasyon. Pero kung susumahin mo, halos lamang ilang sentence lang po yan. Kapag kaya isuma total na ho natin, mga kaibigan, ginagamit lang ho yung formula ng 5W1H, Kaya ho kami pag nagre-report on air, napakaigsi ho, pero tingnan ho, basahin nyo sa dyaryo, ilang page ho yan. 2, 3. Pero sa broadcast, ilang sentence lang ho yan, 3, 4, 5. Yan ho. Meron ho tayo ditong binabasa natin, meron ho kasing babala dito Meron hong babala na maaring lumagpas sa limitasyon ang kapangyarihan ng International Criminal Court. Sino ho ang International Court o yung nagpapatupad noong isinisilbi nilang pasekreto ng mga warrant? Kaya gusto ba nilang tuluyan na burahin ang karapatan ng isang bansa katulad ng Pilipinas na matagal nang umalis sa isang international agreement kapag hindi na po pabor sa kanila? Yung US, hindi ho member yan. Dito na ho kasi pumapasok, mga kababayan ko, ang mas malalim na ho na banggaan ng opinyon at maging ng kanilang mga prinsipyo. Yung mga tinatawag nating mga dalubhasa o mga abogado, tinatawag ni abogado de campanilla. Mga bright na mga abogado, mga eksperto sa batas. May mga doctorate of law. Kaya marami yung doktor dito sa atin. Mayroon pang ang quack doktor. Yun ho. Yung sinasabi ho natin na meron hong mga pumapasok na mga argumento na mas malalim yung kanilang pagbibigay ng opinyon o kaya yung kanilang pananaw sa mga mabibigat na usapin ng tungkol sa batas na lalong-lalo na po yung mga leader na mayroong mabibigat na mga kaso na dapat ay managot na sa kabila po ng isang paggalang ng soberanya ng isang malayang bansa ay hindi na po yata papayag yung bansa na sasailalim sa kapangyarihan ng International Criminal Court, lalo na ito ay kumalas na. Hindi na po marahil na yung ibang mga hukom na hindi rin sila ho nagkakaisa ho tungkol dito Na kung saan ay saan ho ba talaga? Kagaya din ho yan ng kagaya din ho yan ng publiko, hati din ho yung kanilang opinion Yun ho ang minsan nagiging mitsa ng pagkabahabahagi ng dahil sa magkakaibang opinion at kanilang interpretasyon sa mga batas. Kaya nga nauuso-uso na ngayon, bend the law, change the law.
Anong nangyari ho dyan sa kaguluhan ho diyan sa ano? Diyan ho sa kaguluhan sa Senado. Di ba? Wala ho sa tamang proseso. Ibig sabihin, binabago nyo na yung batas. Ano ho? Ang tanong ngayon, mga kaibigan ko, sino ba ang dapat nating pakinggan? Makikinig ba tayo dyan sa mga tambay? Dyan ho sa mga nag-uusap dyan sa mga barberya? Dyan ho sa terminal ng mga tricycle drivers? Dyan sa mga terminal ng bus? Lahat ng terminal. Wag lang terminal cancer. Okay. Meron ho tayong paalala sa ating mga kababayan mamaya. Meron namang iba, lalo na yung mga taga-liberal, ay naniniwalang dapat na manaig ang jurisdiksyon ng ICC para daw sa accountability. Ilang senador ba yun? Ilang senador ba yun na nagsasabi na kailangan dalhin na yun si Bato daan, dalhin na yun sa ICC detention cell? Si Bato, wag na natin yung intindihin yung ng Supreme Court na yan. Wala yan. Nasaan ang katarungan natin dito? Kaya malaya tayo nakakapag-imprenta ng mga peking pera. Binabago na ho natin ang batas. Kayo ho yung mga abogado. Saliwa yata, ewan ko kung ano ba, saliwa ba yung inyong mga paa? Pagkabatas-batas, sabi nga nila, no one is exempted. Tutuloy pa ba natin? Pambihirang buhay to. Ngayon, yun hong sinasabi natin na meron ibang mga naniniwalang na dapat lang na manaig yung jurisdiction ng ICC para sa accountability sa pananagutan. Habang yung iba naman ay ay walang sinumang dayuhang korte ang dapat manghimasok sa desisyon ng isang soberanong estado kagaya ng Pilipinas. Philippines is a sovereign state. Walang sino mang dapat na manghimasok dito ho sa hustisya ng ating bansa. Well, magpapaalala tayo sa ating mga kababayan inuulit-ulit ho namin ito. Huwag ho kayong magagalit. At saka ito ho ay naman ay hindi ho ito chismis. Bigyan natin kayo ng isang ba't namatay? Nak, patay tayo dito. Ulit na naman ako. Uulitin pa ba natin to? Huwag na nga. Sinasabing mag-uulit na naman tayo. Patay tayo dyan. Sapagkat magpapaalala po tayo mga kaibigan. Hindi ho namin kayo inaasar. Hindi rin namin kayo inoobliga. Kami lamang po ay paalaala doon sa makikinig sa aming paalaala. Kapag nakinig kayo, maraming salamat. Kapag hindi kayo nakinig, maraming salamat din po. At least, naibigay namin sa inyo yung aming panig bilang pagmamahal sa inyo, bilang kababayan niyo, bilang kapwa Pilipino. Wala ho kaming maibibigay sa inyong tulong. Hindi po kami DSWD na nandyan ho.
nabibigyan ho kayo ng ayuda. Ang aming ayuda na may bibigay sa inyo ay yung para sa inyong pansariling kapakanan at kapakanan ng inyong pamilya. Sapagkat po yung ayuda na ibinibigay sa inyo ng DSWD, ginagamit ng ilan nating mga kababayan sa pagtutungit, sa pagsusugal. Kung ano-ano pa man, ginagamit sa kalukuhan, pinambibili ng pangtsungki nila. Sabi nga ni Yorme, nakatsungki ka na naman. Binibili ho ng pang-rugby para makatawid ho doon sa gutom. Kaya ito ang aming paalala, huwag na ho kayong maninigarilyo. Ngayon, kami naman ho ay hindi ho kalaban ng mga cigarette manufacturer sapagkat negosyo po ninyo yan. Bagaman yung inyong negosyo ay nagdudulot po ng panganib sa kalusugan ng mga Pilipino para din yang droga, no? Sinisira ho ninyo yung kalusugan ng tao. Ngayon sa mga taong may pagmamahal sa kanilang sarili at sa kanilang mga pamilya, ito ho ang aming paalaala. Ang paninigarilyo po ay nakapagdudulot po yan ng masamang epekto sa ating kalusugan. Hindi ko lang masabi, nung nakamakainan lang yung kasama namin, ay namayapa na maaring meron din yung sapagkat na naninigarilyo ho yan, si Kuyang Boy, nung nakita kami dito sa Aurora Boulevard, panay ang sip-sip ng sigarilyo. Sabi ko, Kuyang Boy, huwag ka masyadong gaano sa sigarilyo, masama sa kalusugan. Hindi naman, tiningnan lang niya ako. Nasasaka niya yun kung halos magkasing edad lang kami. Hindi ho ba, mga kasama ho namin, wala pa, meron na pala, meron nang nauna pa sa kanya, si Joey Dizon, mga kasamahan po namin yun. Dalawa pa lang, iwan ko lang, dalawa, tatlo ang namaalam na. Pero yung kaibigan ko, taga Anaheim, dyan ho sa California, si Binibining Josephine Makapagal, dyan ho sa Anaheim, California ho yan. Nandito ho yun sa Pilipinas, meron hong tatanggap na award. Malalaman ho natin sa 24 pa yata. Dito tatanggapin niya sa Pilipinas. Yun ho kasing paninigarilyo mga kaibigan. Hindi ho naman namin kayo pinagbabawalan ho sapagkat kayo ho ang gumagastos ho niyan. Kayo ang bumibili. Kaya kapag kayo nagkasakit, kayo din ho ang magpapagamot sa sarili ninyo. At kapag kayo ay natigok, kawawa naman yung pamilya ninyo na siyang maghahagilap ng pampalibing sa inyo. Lalong-lalo na kapag kayo na ospital at medyo matagal-tagal ang gamutan. Bagaman meron na ho tayong zero billing sa mga government hospital, doon naman kayo madadali sa mga gamot, sa mga laboratory. Yun nga lang apo ko sa pamangkin yung kulang sa potassium, ilang araw lang, dalawang araw lang, gumastos ka na ng 5,000. Doon lang ho sa doon sa laboratory niya, sa dugo, yon. Kasi libre naman ho sa ospital yung gamot, kapag wala kang stock yung ospital, obligado kang bumili sa labas. Yan ho. Yun ay sinasabi ho natin, huwag ho kayong magdaramdam kapag kami po ay nagpaalala sa inyo sapagkat yan lamang po ang mabibigay naming ayuda sa inyo. Ang concern po kami sa inyong kalusugan. At kami naman po sa mga nagninegosyo ng sigarilyo, wala ho tayong masamang tinapay ho dyan, Kaya meron naman ho talagang paalala ho dyan sa pakete ng sigarilyo. Smoking is dangerous to your health. Babala ho yan. Sa katigasan na lang siguro ng ulo ng mga kababayan natin, sila'y bumibili, problema nila yan. Kahit na nga mataas na ang tax ho dyan,
tinatangkilik pa rin. Ibig sabihin, yung mga taong naninigarilyo, alipin pa rin sila ng mga sigarilyo. Hindi ho sila makalaban, hindi ho nila kayang labanan yung pagiging adiksyon sa paninigarilyo. Ano ho? Okay. At bati nga muna tayo. Paano muna tayo dito sa mga marites na ito? Huwag kang papahuli, baka ikaw na ang susunod na ichika din Tahimik lang, may bagong issue na naman. Oh, buhay ngayon, grabe na. Okay, grabe na talaga ang buhay ngayon, pero para naman gumaan ang inyong pakiramdam mga kababayan ko, lalong-lalo na kay Kuyang Alfred. Alfred Bayani, dyan ho sa Nueva Ecija po yan. At yung ating kaibigan sa ibang bansa, ano po, yung mga dyan ho sa mga kaibigan natin sa California, sa Las Vegas, ano po, dyan ho sa Georgia, ano. Ano po mga kaibigan, maging dyan ho sa Canada, ang dami kong mga batchmate ho dyan. Saan magpapaampo na kaya kami? Hindi na Jimmy Apostol. Dyan ho sa Canada. Itong si, yung batchmate namin na si Farah Gagarani, ano ho? Nagpapadala ng mga picture dito sa amin, ano ho? Ang gaganda ng view eh. Gusto na namin pumunta ron sa Canada at magpaampon na lang kami. Papayag kaya ang mga ito? Ito ho, pakibati nga natin yung aking mga advisor ho, nung kami ho ang high school, nung class, yung kami ho ay, ito hong batch namin na 76, 77, yung aming advisor diyan, si Ma'am Ibon Dukusin. Diyan po yan sa Bukidnon National School of Home Industries, sa Maramag, Bukidnon, ano po. Itong si Ma'am Rosalia Rose Kalikaran, si Sir Hil Magbanua, Mr. Autida, si Ma'am Suderly Permalino, si Ma'am Catherine Hamis, yung aking mga kinukuya at aking tinuturing na kuya at ate dyan sa Maramag Bukidnon, sina Pater Paterno at Zinaida Gahonera. Si Engineer Jimmy Apostol, si Espiridion Ligayada, Danilo Galagahit, at maging itong mag-anak ko itong mga Gutierrez na ito eh. Si Wilfredo Gutierrez, yung na-retired na sundalo na rin, retired na Master Sergeant ng Philippine Army. Nandiyan na ho sa Palayan Palayan Nueva Ecija, no. At si Ma'am Windilyn Reyes, nasa abroad ho ito eh. Ma'am Windilyn, si Ma'am Miriam Barbosa. Ito si Ma'am Miriam Barbosa, mga kababayan ko. Diyan lang ho ito sa San Roque. Sa Antipolo Rizal, Barangay San Roque, Antipolo Rizal, ano ho. Si Marilo Octaviano, dyan ho yun sa Davao. Dyan ho napon, sa Davao ho ito. Siyempre, yung aming mayor dyan ho sa Sibuyan Romblon, sa Kahijukan, yung municipal mayor ng Kahijukan, Sibuyan Romblon. Mayor Greg Ramos, sa San Fernando naman, si Mayor Nanding Marin. Sa Magdiwang, si Mayor Noel Joseph Marin Machon. At siyempre sa aming gobernador, si Ma'am Governor Permalo Fabic, Governor Trina Permalo Fabic. At si Kong Budoy, yung aming Dalon District ng Romblon, Sir, Kong, pagka last term mo na, ako naman ang tatakbong congressman. Basta't pupuntahan mo lang ako, total
alam ko naman eh, magkababayan tayo eh. Ito si Don Robert Ramiro, taga Sibuyan, Romblon po ito. Kumusta ka na, Kong? At kinukumusta ko na rin yung magkabilang panig ng anti-mining at saka pro-mining na ngayon ho ay meron hong ganap ho diyan sa San Fernando, Sibuyan, Romblon ang Altai Philippines Mining Corporation na pag-aari ng pamilya Gatchalian. DSWD Secretary Gatchalian, baka naman pwede mo naman akong bigyan ng ayuda. Kami ho, wala akong natatanggap na ayuda ako naman ho, isang magsasaka din. Meron ho kaming sinasaka ho diyan sa Sibuyan, Romblon, Hindi ho kami nakakatanggap ng ayuda Sa mahal-mahal na ho napakamahal na ho ng napakamahal na ho ng ang tawag din yung fertilizer at ng pesticide, binhi pa. Yun ho sa isang hektarya, kapag ka ikaw ay maglinang ng isang hektarya pagtataniman mo ng palay, pinakamahina na ho yan ang magagastos mo dyan sa produksyon ng palay ay umaatikabong 30,000. Saan mo kukunin yan? Kawawa yung mga Yung sabi nung aking kaibigan, bigyan mo nga naman ng pakipasada nga nitong Department of Agriculture. Pakipasada yung mga magsasaka, kawawa talaga. Sapagkat hindi na ho kumikita yung mga magsasaka kung minsan ay break even pa. Tabla-tabla na lang. Basta lang makasurvive, meron ho silang pagkain para lang makasurvive. Hindi na ho alintana ho yung pagod ng pag-produce ng butil ng ating mga magsasaka sapagkat napakamahal ng mga inputs ng pagtatanim. Meron ho bang nabibigyan ng talagang ika nga ay sapat na ayuda yung ating mga magsasaka? Hindi ho doon lang sa amin. Diyan ho sa Sibuyan, Romblon. Magsasaka at mga mangingisda. Kaya yung iba nga ho para lang magkaroon ng mga kredito yan. Ang tinitingnan yung kapitbahay kung paano magkamali. Lalong-lalo na dyan sa DENR. Ang tinitingnan ng kapitbahay, saan ka kumuha ng kahoy? Saan ka namutol ng kahoy? Isusumbong ka sa DENR, karipas naman taga-DENR, pupuntahan ka, sasampahan ka ng kaso. Yung mga nangunguha ng kahoy na yan wala hong kakayahan bumili ng LPG gas, yung liquefied gas. Wala hong kakayahan. Kaya ho yung iba ay nagtitiis sa bunot. Ano yung bunot? Yun yung bunot ng niyog o kaya palapa ng niyog. Pagka yun nakikipag-agawan pa nga ho diyan sa palapa ng niyog para lang magawa lang ho nila yung makapagsaing sila, may magamit nila sa panggatong. Sapagkat binabantayan ng kapitbahay yung aktibidad ng kanyang kapitbahay kung saan nangunguha ito ng panggatong. Bawal ho kasi sapagkat pinoprotektahan po ng mga kababayan natin yung islang iyan. Yan tinatawag na The Galapagos of Asia. Yan hong islang yan ay sagana sa mineral resources. Meron kang madadampot dyan ng bato na may magnet. Bato pa lang ho yun, may magneto na. Diyan ho, sagana ho yan. Kaya ho, meron ho diyang mining na patago. Yung naghuhukay nga para mga crabs. Alam mo yung crabs na yung tinatawag nilang agugukoy?
Naghuhukay ho dyan. Meron na hong natatabunan ho dyan, hindi lang hong nare-report kasi kapag ka inireport may kaso. Para ho wala ng kaso, manantili ka na dyan sa hukay. Goodbye na sa mga pamilya, ganun. Hindi ho ba? Dyan ho sa dyan ho sa may bahagi ng Magdiwang, Sibuyan, Romblon. Noon ho tinira ho yan ni Gobernador Lulong Permalo. Sapagkat patago nga ho yung pagmimina ho dyan, naghuhukay. Ngayon, pinapasok na ho ng mina. Yun naman ho minimina ngayon ang ginagawa ng mga mining industries. Bumibili na sila ng mga lupa. Bilhin na yung lupa para kanilang minahin para hindi na wala na hong maraming usap-usapan. Bakit? Kanino ba yung minimina namin? Hindi naman lupa ninyo yan, hindi lupa ng gobyerno, kundi lupa namin yan. Yun ang ginagawa. Diyan ho sa San Fernando. Kaya yun ho mga anti-mining talaga namang umuusok talaga ang tumbong Umuusok ang tumbong kung paano isagawa yung pagrarally pagkondina sa pagmimina. Ang katwiran ng mga nagmimina, bakit lupa nyo ba yung minimina namin? Kung lupa ninyo yung minimina namin, magreklamo kayo. Hindi, amin ito meron ba kayong pakialam doon sa lupa namin? May titulo ba kayo rito? Wala. Hanggang dungaw-ngaw kayo. Doon kayo sa Doon kayo sa OM. Doon kayo pumunta sapagkat alam nyo naman ho ang pinagkukunan ng ekonomiya ng Pilipinas. Number 1, agriculture. Import tayo ng import Agriculture. Pangalawa, turismo. Pangatlo, mina. Pang-apat, OFWs. Yan ho ang isa sa binanggit ho natin, yung mga binabanggit natin, yan ho ang nag-generate ng ng income ng gobyerno. Kapag napilay ho yan, bangkarote na. Kaya ngayon, magkano na utang ang utang ng Pilipinas? Ilan na? Ang laki na. Babanggitin ko pa ba? Baka kayo atakihin sa puso. Ayaw namin mangyaring gawin namin yan sa inyo sapagkat ayaw namin gayahin yung ginawa huwag mo nang babanggitin. Yung pagmumura, murahin mo ng murahin para ika nga ay magkaroon ng sakit. Sakit sa puso. Kapag ka natigok yan, dalhin sa ospital, ang sanhin ng kanyang pagkamatay, cardiovascular arrest. Ay, lako. Oy, ilang minuto na lamang mga kaibigan. Meron na lamang tayong 5 minuto para tayo ay ipinid na natin yung ating palatuntunan. Ano ho? Ang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito lamang po yan sa Bigwas News Philippines. Samahan ho din ninyo yung iba pang programa ho. Dito po sa Bigwas News Philippines ni Kuyang Baby Puertes, Serbisyo Publiko. Kayong mga opisyal ng diyan sa Palawan, mga kirit-kirit kayo. Maayad-ayad nga temprano sa Indo, tanan, mga Palawenyo, maayad-ayad nga temprano. Temprano pa ba? Parang hapon na yata. At sa mga kababayan ho natin, sa ibang bansa, sa aking mga kamag-anak diyan ho sa ibang bansa. At saka isa pa, magkomento po kayo dito sa programa ho natin at mag-suggest po kayo
na kung anong gusto ho nating talakayin para maiparating natin sa sambayan ng Pilipino yung inyong mga hinaing. Basta po yun ay isyong panlipunan. Huwag lamang po yung ating tatalakay na ipangungutang, ano ho? Sapagkat yung ating gobyerno isagana na sa utang tapos dadagdagan nyo pa. Bibigyan nyo pa ng sama ng loob ang inyong kapitbahay. Inaabot na ng taon, minsan wala nang bayaran sa utang. Masama po yan, kaya sa amin po, pinagbabawal po yun. Ipinagbabawal na ho sa amin ang pangungutang. Ano ho? Ituturo ho sa inyo yung tinatawag na pagmamanage ng inyong kapirahan. Ano ho? Halimbawa, kumikita ka ng sa isang linggo ay ganitong halaga. Ilagay mo na yan, i-itemize mo na yan. Ganito magagastos ko sa isang araw hanggang sa umabot ka. Doon sa deadline kung hanggang aabot yung pera mo. Ganun ho, dapat mangyari ho sa atin. Bueno mga kaibigan ko, maraming salamat sa mga kababayan kong Palawenyo at sa buong universe. Bukas na muli ho, antabayanan ang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito ho sa Bigwas News Philippines na nagbibigay sa inyo ng hitik na balita. Ano ho? Komentaryo at mga impormasyon, kaalaman at sa ngalan ng ating mga magigiting na mga nakasama sa palatuntunang ito, Tech Aaron, si Tech Leo, Joron Martinez, nandiyan o, nag-comment po yan, nagla-likes, ano? Yung sa isyong, yung Congress sa Palawan, ano ho? Subaybayan din po ninyo. Yung ating news director, Ma'am Rose Dingding, sa ating station manager, Ronnie Dave Abile, at yung sa production, Kuyang Sir Jeff Balahunda, ang ating General Station Manager, Ma'am Numi Kaskara, ang inyong lingkod, mga kababayan ko at mga kaibigan, yours truly, Don Robert Ramiro. Presyo ng gasolina. Pataas ng pataas. Sumakay ako sa jeep papunta sa trabaho, pero pagtingin sa balita, puso ko'y natigagan. Presyo ng gasolina parang di na humihinto. Kada linggo nagbabago, wallet ko'y umiiyak. Ay nako, sandali lang ha.